I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Especially the Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko, yan po si Senator Bato. Nako, may mensahe po siya kay Pangulong Marcos Jr. Pero bago nyo guys, no, panoorin yung interview niya by media, si Senator Bato, basahin ko po muna ito. At isa pa, at mayroon din siyang sinabi doon sa interview niya na tinatanong ng reporters tungkol sa People Initiative na si Speaker Martin daw ang nasa likod. Agay! So, panoorin nyo po yung sagot ni Speaker of the House. Okay? Pero basahin po natin ito. Ito guys ay post ng balita, no? Kasi sinabi ni kasi ang issue dito mga kababayan, tungkol na naman dito sa ICC na malakas daw ang hinala nila na nandito ng ICC, nag-imbestiga na at baka umuwi na. Alam nyo, sinabi nga ng Secretary DOJ, ang ICC hindi pwede nga mag-imbestiga. Dapat kung pumunta man sila dito, dapat mag-courtesy call. Ngayon, kung pumunta sila dito na walang alam ang pamahalaan ay hindi yun guys hindi kumbaga hindi valid yung pag-iimbestiga nila dito. Kumbaga pumunta lang sa dito para lang siguro kinausap yung mga dilawan at yung mga biktima. Pero sabi nga natin mga kababayan, ang sinabi po ng PNP hindi sila makipag-cooperate. Kung ano po ang desisyon ng pamahalaan, yun po ang desisyon ng PNP. Ang mga kapulisan natin, sabi po ni spokesperson na yun si Pajardo ba yun? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? At sabi po natin dito din na sinabi din ng Pangulo na hindi siya allowed na magpunta ang ICC para mag-imbestiga dito mga kababayan. Kaya nga sabi ko, huwag nyo masyadong husgahan ang Pangulo. Kung ano yung sinabi niya, yun po ang sinabi niya. Mayroong isang salita. Although sinasabi niya, pag-aralan muna, ano man ang opsyon. Kasi nga doon guys, binabase po natin doon sa sinabi ni Secretary Remulla ng DOJ. Diba? Ayun 'di ba, may legal procedure yan, yung sinasabi. Mamaya basahin po natin. Pero sabi po dito ni Senator Bato, basahin po natin mga kababayan para kompleto rekado. Ang sabi ng balita dito, Bato kay PBBM sa ICC, be a man enough. Naks naman. Kasi, I think, nag-usap yata ito si Senator Bato, no, at kay Pangulong Marcos Jr., no, na sinasabi daw ng Pangulo na hindi nga siya papayag na pupunta. Kaya siguro nasabi ni Senator Bato, baka daw nagbago ang isip ng Pangulo. Pero guys, sa akin, I don't think nagbago ang isip ng Pangulo. Kung ano yung sinabi niya, may isang salita ang Pangulo. Tandaan po natin mga kababayan, ang Pangulong Marcos Jr., ibahin nyo sa ibang Pangulo. Hindi nagdadalawang isip yan. Hindi pa, kumbaga hindi salawahan sa mga sinasabi niya. Kaya nasabi ni Senator Bato ito. Alam nyo, sabi ko nga kay Senator Bato, huwag nyo muna husgaan ang Pangulo. Kung ano po yung sinabi niya sa inyo, panindigan niya yun. Pero sa mga, yung sinasabi niya na be a man, natural guys, ang Pangulo may isang salita. Siguro nag-alala si Senator Bato, baka bawiin ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang sinabi, o kaya nagbago. I don't think nabawiin niya yun. Sabi ko nga, ako, ibahin niyo si Pangulong Marcos Jr. kaysa kay Senator Amy. Iba si Pangulo. Iba ang kanyang panindigan, may isang salita at may isang gawa yan, mga kababayan. Pag may pangako, talagang tutuparin niya yan. Ang sinabi po dito mga kababayan, ng balita, be a man enough, sabihin nyo kami ng harap-harapan. Tingnan nyo, ito ang mensahe ni Senator Bato, Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinggil sa tindig ng pamahalaan sa investigasyon ng International Criminal Court, which is ang ICC, sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference sa Senado nitong Lunes, Enero 2022. Ayun guys, panoorin nyo mamaya yung kanyang interview.
Ito, basahin ko lang ha. Nanawagan si De La Rosa na kumpirmahin na umano ng Administrasyong Marcos kung totoo ang sinabi kamakailan ni dating Senador Antonio Trillanes hinggil sa investigasyon ng ICC. Katulad po ng sinabi ko guys, maari sigurong nandito sila pero hindi nakipag-cooperate ang gobyerno. Dahil pumunta ron siguro sila dito para ang kinausap lang siguro nila yung mga dilawan at saka mga yung biktima lang. Yun lang siguro. Pero yung sabihin mo na nag-imbestiga ang ICC na talagang nakikisang ibig sabihin, nakipag-ugnayan sa PNP, nakipag-ugnayan sa DOJ, no. I don't think nangyari yun. Hindi. For sure yan mga kababayan. Ito lang sa akin lang no? Sa base doon sa sinabi Antonio Trillanes, alam po natin dilawan nito Baka nagpunta lang sila dito, sila lang ang kinausap at hindi ang pamahalaan. O di ba? Kaya mahigpit na sinasabi din, dinidiin na sinasabi ni Secretary DOJ, hindi wala pa namang confirmation at nandito. Ang mga ICC, kung nandito man sila, dapat may alam ang pamahalaan. O, di ba? Karapatan po natin na malaman na nandito sila. Kailangan may courtesy call sa DOJ. Kaso guys, wala namang sinasabi ang DOJ. Sinasabi na, nandito na sila. Mag-imbestiga. Wala naman sinabing ganun. Walang pinos na ganun. O, di ba? So, I think yung sinabi ni Trillanes, baka sila lang yan na nag-usap-usap. Tandaan naman natin guys na nagpunta naman talaga ang ICC nung last 2022, di ba? O sinong kinausap? Ayan sila Makabayan Bulok. Sila lang. Tuloy na to. Matatanda ang sinabi ni Trillanes kamakailan na natapos na umano ang ICC ang investigasyon nito sa war on drugs ng dating administrasyon at posible umanong ilabas ang warrant arrest laban kay Duterte at De La Rosa sa lalong madaling panahon. Yan si Trillanes. Kung totoo, magbago talaga ang tingin ko. So, to the extent, laban bawi pala sila. Ganun pala sila Laban bawi sila. Ganun ang magiging tingin ko. Granting na totoo yung sinabi ni Trillanes, ni De La Rosa, na inulat ng Manila. Kaya tulad nga sinabi ko guys, baka sila lang siguro nag-uusap, no? Without, cooperation ng pamahalaang Marcos. At ang ating gobyerno, no? Mga kapulisan. Ako, ang pakiusap ko lang is prangkahan, usapang lalaki. Kung gusto nyong imbestigahan kami, gusto ninyo kaming makulong, then sabihin nyo kami ng harap-harapan, huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari, di ba? Yun lang pakiusap namin. Ayan po ang sinabi ni Senator Bato Gaya. Samantalang sinabi naman ng senador na nakahanda raw siyang makipagtulungan sa investigasyon kapag pinahintulutan ito ng pamahalaan. As I have said, I am citizen of this country. I am duty bound, morally bound to obey the government. Kapag sinabi ng gobyerno na pwedeng puntahan lang sila, sige, mag-cooperate na sa investigasyon. Bakit hindi kami susunod? Pero kung sinabi ng gobyerno na wala yan, di pwede mag-imbestiga yan, di tayo papayagan. Then, pailalim pala ang pagpasok dito. Pero may underground na nagpayag din. Paano kami makapaghanda ng sarili namin kung ganun? Saad ng senador, si De La Rosa ang hipi ng Philippine National Police, PNP, ang nagsimula ng oplantokhang ng Administrasyon Duterte. Totoo po yan. Samantalang matatanda ang sinabi ni Marcos na kamakailan na hindi raw dapat ang tagalabas ang magdesisyon hinggil sa investigasyon ng nangyayaring war on drugs sa bansa. Ay, alam nyo guys, no? Tama nga naman, no? Ang Pangulo Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, pag ang Pangulo, ibahin nyo sa ibang mga politician. May isang salita ito, mga kababayan. Okay? Hindi siya pwedeng magbabypass kahit sino man. Siyempre, maipapaalam yan kung sakaling papayag ang gobyerno tungkol dito sa pag-iimbestiga. Kaso lang, ang problema, itong mga dilawan kasi, mahilig mahilig manira ito. Mahilig talaga. Dekada na mga yan Kung ano po yung sinabi ni Trillanes, siguro nga, sila na lang yun. Pero, sabi ko nga, walang kooperasyon ang gobyerno dyan. Kung nagpunta ang ICC dito, sila lang yan. Ang kausap siguro yung mga dilaw lang. Tsaka may yung mga biktima na talagang kinakutsaban nila yan. Yung mga biktima na, yung mga nawala ng buhay nung war on drugs ng dating Pangulong Duterte. So, yun po ang sinabi ni
Senator Bato. Katulad po ng sinabi ko guys, huwag husgahan ang Pangulo. Hanggat wala pang sinabi ang DOJ, hindi nyo dapat husgahan ang Pangulong Marcos Jr. Ayan, okay? O PBBM, di dapat diktahan ng tagalabas ang investigasyon ng drug war o sa PH. Kaya nga mga kababayan, do you think napapayag ang Pangulo? Of course not. Di ba? Kaya nga magtiwala kayo sa Pangulong Marcos Jr. Ako guys, 100% ako'y naniniwala. Kung anong sinabi ng Pangulo, yun po ipanindigan niya. Huwag nyo itulad sa mga ibang mga nakaraang mga Pangulo. Di ba? Ibahin nyo si Pangulong Marcos Jr. Matalino po yan. At sa totoo lang, no? Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr. still pa din, kaibigan niya pa din yung dating Pangulong Duterte. At kaibigan niya pa rin yan si BP Sara. Kahit sabihin mo may lamat na. Pero ang Pangulo, alam nyo naman yan, ugali niyan. O kailan lang nga, nagharap sila si BP Sara tungkol dyan sa PISA, sa DepEd. Kaya ako guys, sa lahat ng ayaw ko, yung hinuhusgahan kaagad ng Pangulo. 'Di ba? Ayun ang ayaw ko Husgahan mo kaagad ang Pangulo. Samantalang nakapagbitaw na siya ng salita. Sus kayo. May isang salita at gawa ang Pangulo. Kaya nga siguro hindi natin din masisi si Senator Bato na alarma dyan kay Trillanes. 'Di ba? Natatandaan nyo guys, na nandito naman talagang ang ICC nung nakaraan. Sino ba ang nagsalubong sa kanila? 'Di ba sila Rosa, sila Castro? Kaya nga sabi ko, sila dilawan lang yan ang kausap nila at saka yung mga kinakutsaban nilang mga namatayan ng guys, ng mga kamag-anak ng war on drugs. So yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo dito? Sa sinabi ni Senator Bato. Sa tingin nyo kaya, si Pangulong Marcos Jr. magbabago ang isip niya? Sa akin guys, I don't think. Hindi magbabago yun. Kung ano yung nasabi niya guys, yun na yung nasabi niya. No? So, but ganun pa man, hintayin po natin ang magiging resort nito, 'di ba? Kung talagang nagpunta ang ICC or nag-courtesy call dito sa Pilipinas, diyan sa DOJ, yun doon tayo maniniwala. As long as wala pa namang sinabi ang DOJ, 'di ba? Para sa akin, di ako naniniwala mga kababayan. Okay? So hintayin natin kung ano ang sinabi ng kung ano ang statement ng DOJ tungkol dito sa ICC. Pero katulad lang sinasabi natin, sabi nga ni Secretary Remulla, mga kababayan, basahin ko po uli ito para maintindihan ng lahat. Di ba binasa ko na po yan sa iyo. Anong sabi ng DOJ? DOJ ox na sa ICC, drug war probe sa Pinas. Kung, mayroong kung, Anong sinabi ng DOJ? Yan Manila, Philippines, papayag na ang Pilipinas government na magsagawa ng investigasyon ng International Criminal Court na sa naging war on drugs ng administrasyon dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na mangyari ito kung masusunod ang lahat ng legal procedure. Ano ba yung legal procedure guys? Sa tingin nyo, papayag lang sila kung mayroon talagang sapat na maipresenta itong ICC sa kanila na dapat magiging legal ang kanilang pag-iimbestiga dito sa Pilipinas. Ika nga, legal procedure. Di ba? Kung wala naman mga kababayan, of course, hindi papayag ang Pilipinas. Ngayon, kung talagang nakikita doon na mayroong talagang basihan, di ba? Ang pag-iimbestiga nila, di siguro maari. At least kung mayroon namang basihan, of course i-announce ng DOJ. At siyempre makikipag yan guys, ang DOJ sasabihin yung side ni kumbaga baka kausapin si Senator Bato o kausapin ng dating Pangulo na sabihin makipag-cooperate na lang tayo para matapos na ganun, 'di ba? Pero as long as guys na wala pang post or sinabi ang DOJ, wag tayo muna maniniwala sa mga haka-haka. Kasi ang mga dilawan mahilig lang kasi magpapakalat ng yan guys para lang magulo, no?
Alam niyo, sa totoo lang, ito palagay ko yung mga kulay ibak lang ang nagpapagulo sa kaguluhan ngayon dito sa politika. Di kayo naloka. O sabi pa, nilinaw ng kalihim na hindi pipigilan ng gobyerno na mag-imbestiga ang ICC kung wala namang itong gagawin na illegal. Kung legal na naman, guys, kung hindi naman illegal, why not, 'di ba? Basta sabi niya, basta may sapat na legal na prosedur, basta masusunod ang lahat ng legal na procedure, 'di ba? Kung may basihan ng ICC, why not, 'di ba? At siyempre i-inform ni DOJ yung si dating Pangulong Duterte at si Senator Bato para makapaghanda. 'Di ba? Ganun lang siguro talaga ang maaring mangyayari. Kung kukuha lamang anya ng mga salaysay at mga ebidensya ang mga investigador ay okay lang sa DOJ, ngunit may mga usapin na dapat munang linawin, partikular ang ilang procedure. Kaya nga sabi ko, hindi nga basta-basta mga kababayan na mag-imbestiga ang mga ICC dito na hindi dadaan sa DOJ. Siguro, sabi nga ni Trillanes, nandito na, tapos na. Sila lang siguro guys ang nag-iimbestiga, nakikipag-usap, kasi alam po nila, wala silang basihan. Kaya hindi sila dumaan sa DOJ. Di ba? Kulang siguro yung sinasabi ni Secretary DOJ na legal procedure. Baka wala silang ganun. Kaya ang kinausap na lang itong mga mga dilawis at saka mga biktima. Intindihin nyo mga kababayan itong sinasabi ni Secretary DOJ para malinawan ang kaisipan ng lahat. Okay? Ipiniliwanag ni Remulla na kailangan harapin din ng ilang mga legal implication ng ICC sa Pilipinas dahil maaring questionin ito sa Supreme Court. Sabi ko sa inyo mga kababayan do you think madali lang? Madali lang yung gagawin ng ICC? Hindi mga kababayan, dadaan yan sa masuring pagsususi ng Korte Suprema. Ano ba talaga ang intention nila? Sapat ba yung ipipresenta nila? 'Di ba? Ano bang mga legal procedure na dapat nilang gagawin? 'Di ba? Naku, very questionable yan, guys, kung hindi sila mag-courtesy call sa DOJ, ay lalabag sila sa batas ng Pilipinas pag ganyan. Kumbaga, babypass na lang nila, 'di ba? So hindi maganda 'yun. Kailangan alam ng gobyerno na nandito sila. Kung nandito sila na hindi natin nalalaman, mga dilawan ng mga kasabwat niyan. Wala nang iba. Sino pa nga ba? Kailangan niya matiyak na masusunod ang ilang proseso. Upang masiguro na hindi matatakpan ang karapatan ng mga tao. Ayun na nga isipin nyo ito, yung mga binasa ko. Ang Pilipinas ay kumala sa ICC noong March 2019 dahil tutol ang Duterte administration sa hakbang na International Tribunal na magagawang investigasyon. May mga ilang balita na nasa bansa na ang ilang ICC investigators para simulan ang pangangalap ng ebidensya, ngunit hindi ito na makumpirma ng pamahalaan. Hindi nga makumpirma kasi hindi sila dumaan sa DOJ. Kung nandito man sila lang yan, guys. Walang yan. Walang, walang kwenta yan kung ganun. Siyempre, ang mga kakotsaban niya, mga Yulitorge. Diba? Sila lang yan. So, para sa akin, ay hihintay natin, guys, yung, kung ano man ang, doon natin malalaman kung nakapag-usap ang DOJ at ang kinatawan ng ICC. Doon tayo maniniwala. Pero as long as na sinasabi po dito, hindi ito naman makupirma ng pamahalaan na nandito sila. So, ibig sabihin, wala pa. Maniniwala kayo dyan kay Trililing. So, anyway, mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? So, yan. Binasa ko ito para malinawan ng lahat, no? So, yun guys, panoorin nyo yung sinabi ni Senator Bato, yung sa video niya, at yung sagot din ni Speaker of the House. Kayo na pong balang mahusga. Yun naman ang kaya, as I have said, kahit na sumabak man ang loob ko, kung sasama man, ganti nga sasama ang loob ko. Ay ka na ignore
the objectives of this government. Ang mission ng gobyerno na ito is pagandahin ang Pilipinas. Ang mission ko rin, bakit ako pumasok sa Senado, bakit ako nag-join sa politics, pagandahin ang Pilipinas. So, pareho lang ang objective namin. So, kaya pa rin kami. Sir, meron kasi, meron prior statements niya, Secretary Bimulga, that they would be allowed to enter the Philippines. The ICC probers, they would be allowed to enter the Philippines as long as they will comply with the legal procedures of the country. So, ibig sabihin niya, may magbabago na talaga. Di ba? Kasi noon sabi, never sila makapasok. So, sinabi ni Secretary Mula yan, ibig sabihin nagbago ang stand ng gobyerno. Pero wala ba kayong way? Ayun daw kung na sinabi rin man yan na nakapasok na at nag-imbestiga na. Pwede pumasok. Yeah. Basta as long as they comply with the legal procedures. Baka nakapasok na nga. Pero, sir, wala ba kayong way to find out if Trillanes was telling the truth and saying na nakapasok na and they gathered enough evidence? I don't know. Kung may number ng Trillanes, tanongin ko kung totoo yun. Sir, Kung ako number ng Trillanes. Sir, you said a while ago, kung be kind enough, sabi niyo sa Malacanang to tell us kung nakapasok na. We're also citizens of this country. Kailangan niyo rin ng protection. Anong protection, sir, are we expecting from the government? Protection. Kung anong protection na pwede ibigay ng gobyerno sa isang ordinaryong citizen, pwede rin niya ibigay yan sa akin bilang senador at kay President Duterte as former president. This is public. Citizen Rudy Duterte and Citizen Bato. Is a citizen of this republic. And sir, ng protection na ninyo. Sir, ano ba protection sa Senate? Senator? Well, nagsabi naman ng aming Senate President na hindi siya pumayag. Kayo po ay pahuli. Oo. Tingin sa yan, hindi magbabago. Ha? Tingin niya yan, hindi magbabago. Hindi pumayag siguro eh. Ay, hindi sinabi niyo kung hindi magbabago, nagbago si River. Kung totoo, sir. Kung totoo. Kung totoo. Sir, we need to ask kung the palace will be kind enough to tell you na nandito na yung ICC. We promise na hindi That's what we are asking from them, please. Yeah, but We are your citizens. We are your citizens of this republic. Please be kind enough to tell us na andito na sila. So that we can also prepare. Diba? We can also prepare. Kasi sinabi ko na naman na hindi ako magpapibisika, hindi ako magpapahuli dahil sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag. Diba? E ngayon kung sabihin natin yan na pumayag na siya, sinabi niya pumayag na siya, then papayag na rin ako. I will dance with the music. But we promise that once they tell you, the Malacanang or the palace tell you na, oy, nandito na nga sa loob, hindi po kayo magtatago, sir. Hindi ba? Hindi po kayo magtatago. Ayun, bakit ako nagtatago? Kahit sana kung nagsulok ng mundo, puta, itong ulo ko na ito, makatago ako nito. Huli tayo dyan. Hindi ako nagtatago, bakit ako nagtatago? Bisitahin na lang niya ako nung sa dahil kung may pumasahin na yun. Sir, pero kasi dati, sinasabi niyo po sa atin parang you're having sleepless nights because of this ICC. Following the statements of Trillanes, medyo nabagabag pa kayo or naging concern kayo? Wala na, tapos na yung sleepless na ito. Matutulog na ako. Sir? Pero next, Sige na. God knows what's best for me. Minsan-minsan kami. Si Harry Roque. Harry Roque yung lead counsel. So can we say na organize na yung legal team mo to represent you if ever the ICC investigation will prosper? Yes, si Harry Roque. Pero hindi na si Sir Mel yan yung council, yung second. Kaya okay. Yes, siya para sa amin dalawa ni President Duterte. Ay, hindi siya Kasi sa amin. Pero hindi na si Sir Mel. Hindi pa naman usapan kung magkano yung bayan. Sir, hindi na senator, Tol. Ha? Hindi na senator, Tol. Masyado kasing busy si Tol sa rail
election, pa-re-elect pa rin, kaya... Pero yung kay- Pero nandiyan pa rin siya to help me. Nandiyan pa rin siya. Yung kailangan niya ng marami kang contribution na magagaling ng plan. Tutulong rin siya. Sir, Kaya lang, hindi in-burden ko sa kanya ng dahil na busy siya sa campaign period. Ako doon lang sa silda mga pa niya. so sir, yung advice sa inyo ni Roque with this development? Ah? Ano yung advice sa inyo ni Roque ni Atty. Roque with this? Meron kami na pag-usapan kung ano yung square dito to devolve it. Meron na kami na pag-usapan. Meron kami mga plano-plano. Senator, after this, diniligan na mag-interior your former PNP chief. After this po, will you try to make contact yung mga iba yung tauhan to check kung totoong na may nanggaling na talaga dito na ICC? Sabi mo talaga sa atin yung mga polis na yan, dapat meron. So, ibig sabihin, wala siya na observahan. Kasi meron. Ibig sabihin, hindi nasa natin, wala siya hindi kong data doon. Kung nandito ba sila, very partial, very biased investigation ang ginawa nila. Yung mga taga-kaliwa lang, mga yelo, at saka yung mga biktima ko, no? Na war drugs. Yun lang ang kanilang pinuntahan, kinausap siguro. Kasi sa PNP, hindi sila naging ng data. Walang nagtatanong. Sa akin din, sa office ko, walang communication. Sir, how will this affect your senatorial re-elect bid, sir? No. Itong development na to, yung ICC bid. Nakapasok po. Parinig pa rin ako. Ha? Parinig pa rin ako. Ibig, sir, hindi maapektahan yung chance niyo po para sa Ang chances para manalo, bahala ng tao bayan na i-leave it up to the people kung gusto nilang papanalunin yung isang senador na i-re-elect na yung senador na sa tulong ng kulungan. Makulong man ako. Makulong man. Pwede kayo mangampanya sa loob ng kulungan, sir. Pag nasa ka. Sir, paano po sila? Pag sa Netherlands, hindi ka makakampit. Wala, konti na mo tayo. May overseas ano. Text ko na lang yung mga mag-text ko. So, sa issue po ng People's Initiative yung Chacha, ano po position? Chacha. Against. Pero sa economic Chacha, sir. Sa economic. Ganun, okay ako. Pero yung pinataikot nila ngayon na People's Initiative nila na yung subject is i-amend yung Article 16, Section 1, Article 16, na voting jointly, I'm against. Alam mo yan. May yung sentro ng hearing ng bukas. Yan ba yung sentro ng hearing ng bukas? Yung sa Ginagamit yung ayuda. Ginagamit yung ayuda. Ayaw pa yung sa akin, yung corruption nyo, yung tanggap ng 8,000, tapos 1,000 lang yung bibigay, ng 7,000 yung pinabawi. Pwede niyo pang itanong na din yung set kung meron Tanong na ko rin yan bukas, itanong ko rin yan bukas. Nandiyan ko taga-DSWD bukas. Tanong ko rin yan bukas. So, ibig sabihin yung final po ni Senate President Zubiri po, supportado niyo po yun. Yes, supportado ko yun. Only economic provisions. Doon sa tatlo po na public services, education, and advertising, or meron pa kayong nais-dagdag po doon? Titignan ko. Basta pag sinabi economic provisions, buo ko dyan. Ayaw mo ba ng term extension? Ha? Ayaw mo din ng term No, extension? pangit yan. Bakit nagkakaroon ng limitasyon ng term? Dahil nga, panahon pa noon pa. Wala, kung matay ka na siya, ikaw pa yun ang mayor. Walang palitan dahil perpetuation to power dahil ginagawa yun. Dahil, magkakaroon pa siya. Dahil power po kayo. Kahit hindi ka nagpa-perform, hindi ka nagsaserve. Give others a chance. Saka, yun na, kaya lumabas constitution yan dahil hindi nga maganda. Perpetuation. Sir, sa Davao, pag nag-iikot kayo sa Mindanao, di ba? May nagsasabi rin sa inyo na binabayaran sila or binibigyan sila ng kung ano-ano. sa PI. Para Ano sa sa PI. PI? Sir, ano yung mga classic pangako? Merong nag-issue ng sa Davao City,
naman na parang pinagsasamantalahan ng mga tao na yung kahirapan ng tao natin. Totoo yun. Kasi ang tao, hindi mo mag-iisip ng long term. Ang short term, mag-iisip ko 3,000. Ang bili ko na ito ng bigas. Nabili na ko ng bigas dito, super na lang ako. Not knowing na bininta na pala na yung kinabukasan ng mga anak. Yung mga anak na pinapakain na ng bigas ngayon, out of that 3,000 na binigay, yun na pala. Tapos na kinabukasan ng mga anak mo. So, saan ba i-advise ang publiko na huwag Dapat, pagkakaroon pero tapos na eh. Tapos na, compliant na sila sa mga numbers nila. Sen, sino daw po yung nagpapaikot sa inyo sa Davao? Anong mga officials? Congressman. Congressman. Sir, ibig sabihin, Congressman. Tanongin niyo kung sino congressman sa Davao. Except congressman Pulong lang, congressman Pulang. Hindi sila kahit na sila kasama dyan. Tanongin niyo kung sino congressman na nagpapaikot doon. Sir, ano yung pinakalagay dun sa mga staff? Care of congressman ganito? Mga congressman na dilawan lang yan, Senator Bato. Black propaganda lang yan para masira si Speaker Martin at ang Pangulong Marcos Jr. May sinabi kasi si Congressman Luma, PBA party list daw. PBA party list daw. Yung very Within the information. Sir, bali, na-confirm nyo rin po ito na ito rin yung nakalagay. Sentiment po kayo against dun sa voting majority yung House tsaka yung Senate. Paano kayo pumayag? Wala na yung bicameralism natin yan. Wala na bicameralism, wala pa yung checks and balances. Anong gusto nila? Sino lang masusunod? Kahit ayaw namin, overrun kami. Overrun. Dahil 24 against 322. Saan magkakakita ng checks and balances yan? Wala na. Kung anong gusto ng liderato nila sa House, yun ang masusunod. Wala na kami dito. Senado, wala na lang. Dekorasyon na lang. Wala na gamit. But how do you feel na yung mga kasama nyo sa lower chamber, imbis na partner nyo, kasama ninyo sa pag-legislate ng mga batas, seems like ginapang itong People's Initiative na ito. How do you feel about it, sir? Hindi ko manila lahat. Yes. Hindi ko manila lahat. Pero marami kasi pumasok sa gobyerno para sa pang-sariling kapakanan. Hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi ko nila lahat, ha? Pero meron po paano sa gobyerno para sa pang-sariling kapakanan. Hindi iniisip yung bayan. Bakit ka mag-term? Bakit matagalin yung term limits kung hindi sarili mong iniisip mo? Di ba? Para self-serving. So yung mga nag-push, sir, ng People's Initiative, yung mga nag-push ng People's Initiative na congressmen, they're just thinking about themselves, sir. Well, mahirap na kasi kung sabihin mo, kung puntahin mo na sila, sabihin mo lang sa kanila, sabihin mo nila sa iyo na, boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. Orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Following orders lang sila. So, mahirap din sisihin mo sila. Pero, kung tutusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod kaya mo na sunod. Hindi kinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. Bakit ka sunod? And you believe as a speaker? Huh? And you believe may kumpas ni speaker, yung People's Initiative? May kumpas ni speaker Martin Romualdez, sir, you think? You believe? Yun sabi sa akin ng congressman eh. Sir, sino congressman? Hindi ko sabihin kung sino. Kailangan sabihin mo, Senator. Mahirap yung mag-akusa. Akusahan nyo si Speaker, wala naman kayo patunay. Dapat sabihin nyo kung sinong congressman yun. Congressman ng Dilawan para lang masira si Speaker. Hindi mo na sabihin. Yun ang mahirap eh. Ibang Congress na. Ang dami na pumapapait ang congressman sa Mindanao na pasintabi, tatawag sa'yo. Pasensya ka na, Sen, ha? Pag-may orders na kami, mga ganun-ganun. Ang sabi mo. Sige lang, nawawag rin kayo dyan. Alam kong survival kayo dyan. Survival yung ginagawa nyo dyan. So, in order to survive, you have to follow orders. Wala akong magawa. Wala kayo magawa dyan, sunod lang kayo. Kailangan nyo sumunod. Sir,
Laruin ko, bali sabi ng congressman, pasensya na kayo na pag-uusan ng speaker. Yes, kasi dyan lang, yung following orders lang kami. Ha? Orders me. Orders ng liderato ng Congress. Sinabi specifically si speaker. Sinabi specifically si speaker. Oo, yan nga. Sir, will you be sponsoring and co-authoring yung RH-6, yung resolution po ni SP, Senator Angara at saka ni Senator Flores? Mag-sponsor ka naman. Doon sa resolution, share the Yes, sama ko doon sa spring usapan namin. Suportahan namin. Bali patrol kami. We will support each other. Mahirap mag-akusa. Ako doon sa interview kahapon Ano, sa kawawa si speaker, siniraan ng siniraan. Kasi yung Senate because of the, Oh my God. the PI. So parang self-preservation itong resolution ng both houses, number 6. Hindi lang naman doon sa undertake, pero you have to see the bigger picture. It's not all about the existence of the Senate. You have to see the bigger picture. Bakit nailagay yan sa konstitusyon yung bicameralism? Bakit nailagay sa konstitusyon yung checks and balances? Para gaganda ang Pilipinas. Eh, pag bumula yan, wala na. Wala na. Ano lang gusto ng leader? One-man rule eh. Pero sumunod. Sige. Tapos ka. Diba? Zero ka. Sa pahapon na lang, according to Senator Ivy, sa Sunday, parang may organize na Malacan rally support kay BBM kasi parang may direct na pero ba kayo natatanggap na info na may nagpapanta sa mga retired PNP at retired? Ako ba? Makakabalit sana ako. Makakabalit na talaga ako kung meron. Pasensya ka na. Baka hindi na ibalitaan. Pero kung may nagbabalit, kung meron gano'n, makakabalit na ako. Hindi na naman kayo nasabihin. Maraming magmamarites sa'yo. Maraming magmamarites sa'yo. I would like to state this clear, ha? Ito kasi mga media na ito, mga marites, dagdag bawas kayo eh. I'm supporting this government through and through. Kahit ano mangyari, kahit sabihin mo, papasukin na yung ICC, andyan pa rin ako, suporta pa rin ako dyan. Kasi kung magiging makasarili tayo niyan, sabihin mo, gusto mo lang magpapalito gobyerno dahil andyan, pinapasok na ICC, no? Huwag tayong ganyan dapat, yan isipin natin. Hindi lang naman ako. Pagka may destabilization, napiktado mo yung pamilya ko, buong bayan ko, ako naman Pilipino, kapag sasabi, kabumbahan dyan, liparan yung bumba sa aeroplano, mga kanyo dyan, bumbahan ng mga... Wag niyo muna husgahan ng Pangulo. Merong isang salita yon, Senator. Hintayin nyo na lang. Hindi na mag-sacrifice para sa bayan. Itong mga media na ito, kahit kailan Sa bayan, tagal mo na yung gira nilaanan ko. Sabi ko, matay ako, anytime, basta importante, lumaban ako para sa bayan. Matagal na yung ginagawa ko eh. Ginawa ko noon, bakit hindi ko pagkaroon ngayon? Sir, doon sa supposed rallying na in-organize, wala ba kayong natanggap na invitation? So, Pero I have to make it clear, I have to make it clear. This is a public statement. I'm not supporting any destabilization anymore. Gusto ko talaga maganda ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas kapag destabilization. Baka kaya hindi ka nilalapitan ng mga nagde-discuss kasi alam nila yung kayo susuportahan sila. Alam naman nila na I am a rational being. Depende rin sa presentation nila, sa listang nila. Kung sabihin, kung ano yung sasabihin nila, rational being ako. Pero, to tell you honest ako, I am very transparent to everyone. Nobody contacted me, nobody informed me.
wala akong narinig na balita about that. Kung sakali sir, lalagay ng kaya, nililay down nila yung premise. Still, why? Oh, why? So, magdidebate muna kami. Pero sa aming debate, mangingiba po pa rin yung pagka-anti-discount ko. Mangingiba po pa rin. Sir, meron lang kumakalat sa social media yung tungkol sa pulburon. Sir. Tapos yung mga nagpapakalat sa information na yun, apparently tinutukoy nila yung pulburon as goods. And yung information na yun, apparently parang coming from former President Rodrigo Duterte. Do you have any... Sino ba nagpalabas yan? Ang mga Duterte vloggers daw, sir. Kanino galing? You should know the source. Ano natin yung source ko? Sino? Yan, kaya maluka-luka. Talaga yan. Ibig kong sabihin, pagkagulo, Pilipinas dahil sa pulburon, bako dahil sa Pilipino. Pagkagulo ng gira, magkakaroon ng destabilization dahil sa pulburon. Klaseng pulburon referring to mga payments drugs. Whatever, basta ako, I'm here to support the Constitution and the duly constituted government. So yun mga kababayan, pakinggan nyo yung sagot ni Speaker of the House tungkol doon sa sinabi ni Senator Bato, mga besyang. Maiksi lang itong sagot ni Speaker of the House. Kumbaga, makikita nyo dito yung reaksyon niya, parang walang pakialam kasi walang katotohanan naman talaga. Tungkol dito mga kababayan, sa People Initiative na sinasabi po dito ng ABS-CBN, no? Speaker Martin Romualdez refutes Senador De La Rosa claim, that the House leaders is behind the People Initiative. Nako, si Pangulong Marcos Jr. guys, ayaw niya ang People Initiative na alam po natin magpinsan nito. And of course guys, ayaw din ni Speaker of the House. Alam nyo, hindi lahat ng congressman ay maka-Speaker of the House yan. Sinusuportahan ang Marcos admin. Alam nyo naman, si Speaker ay Marcos maka-admin yan. Magpinsan yan ay nagtutulungan. Para masolusyonan lang ang problema ng bansa, lalo na pagdating sa ekonomiya. So do you think magagawa ni Speaker yan? I don't think so. So parang hindi na kayo taka mga kababayan. Itong mga dilawan na congressman, dekada na po yan, anti-Marcos nga yan, mga yan. Madali lang magbintang, pero mahirap patunayan. 'Di ba? Sa kakabintang ng mga dilawan, dekada na, may napatunayan ba sila? Wala. Kaya yang si Speaker of the House, malaking balakid sa kanila yan. Dahil alam nila, hindi nila kayang pabagsakin. Kasi kung mabagsak yan, kung kaya nilang pabagsakin si Speaker, so ibig sabihin guys, there's a chance na kaya nilang pa-impeach ito si Pangulong Marcos Jr. Pero hindi. Si Speaker of the House, matalino yan guys. Matalinong tao, tahimik lang yan. Pero matalino po yan. Parang pinsan niya lang din si Pangulong Marcos Jr. Walang ibang katuwang ang Pangulo kundi si Speaker of the House. Sa mga batas na pinapasa. Sa totoo lang, real talk tayo dito. So do you think si Speaker of the House papayag siya sa People Initiative? Hindi nga papayag ang Pangulo. Si Speaker pa kaya? Kaya ang mga nasa likuran niyan, yung mga may pagbabayad-bayad daw na sinasabi nila para sa perma-perma. Nako, mga kababayan, mga dilaw yan. Mga dilawan na walang ginawa, kundi lang maninira ng kapwa nila. Alam nyo naman ang politika sa Pilipinas alam nyo naman, dekada ng sinisiraan ng mga Marcoses. Kaya ang tinitira nila ngayon, si Speaker. At si Pangulong Marcos Jr. Kaya maging aware kayo. Huwag kayo basta-bastang magpapaniwala. Yan po ang sinabi ni Senator Bato. Na si Speaker daw ang nasa likuran ng People Initiative. Hindi ako naniniwala. Kasi ang social media, toxic talaga guys. Kaya hindi basta-basta yung maniniwala kayo na wala namang katotohanan. My goodness. Ibahin nyo si Speaker sa totoo lang. So dahil dito guys, sa sinabi ni Senator Bato, ito po ang sagot ni Speaker of the House. Pakinggan nyo. Parang guys, no? Parang hilaw lang yung sagot niya kasi hindi naman totoo yun. Di ba? Kaya naawa ako talaga dito kay Speaker. Grabe yung paninira sa kanya sa ngayon mga kababayan. Pero ngiti pa rin ang
ang kanyang ginaganti, no? Panoorin niyo mga kababayan. Ito. Speaker, sir, sabi po ni Senator Bato, a congressman told him that it was you who ordered the congressmen to gather signatures for People's Initiative. Senator Bato talking, I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to So you didn't give any orders po? So yun guys ha, napakinggan nyo yung sinabi ni speaker, yun lang po ang sagot niya. So ibig sabihin, walang katotohanan yan. Sorry na lang sa mga nagbibintang. Kasi gawain nyo yan. But anyway guys, maraming salamat sa inyong panunod. Don't forget to like, hit the button bell para laging updates. Bye 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 and baboos. God bless Philippines!